Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay tungkol dito sa kay Migs Zubiri, kay Risa Hontiveros at yung tatlong vloggers, no? Kumbaga, yung ating vlog doon dito sa tatlong vloggers na ito, siningit lang natin noon, hindi pa natin tukoy kung sino. Pero meron na kayong idea kung sino yun eh. Ako ayoko po munang pangalanan kasi hanggat hindi pa confirm. Ngayon po, meron pong balita dito sa isang stream media at isinulat na po ang mga pangalan nila. Ayan, mabuti naman. No? Nako, siguro itong mga to naghahanap na ng magaling na abogado. Uy, yay, salamat naman. Kung magkakatotoo po yan, papalakpak po tayo. Hindi para sa kanila. Para kay Boying Rimulya. Yan. Para naman at least ano tong mga to. Ha? Just hold on. Give me a second. O, ito po. Tuloy na natin ito, no? Pero bago yan, flex ko lang po yung Haya Nature Resort sa Barangay Panan, Botolan, Zambales. For more details, punta po kayo sa kanilang Facebook page. At ganun din po, shout out sa lahat ng ating kaibigan, kapamilya. Diyan po sa aming grupong The Nomads. At ganun din po sa lahat ng channel members. Maraming salamat po sa inyo. At ganun din po sa ating mga supporters, no, yung mga nanonood ng ating video even though hindi sila nakasubscribe, no. Saka doon po sa mga nag-unsubscribe dahil nag-topic tayo kay Sara Duterte, maraming salamat din po sa inyo, no. Peace lang tayo. And may God bless you all. Ito na po ang topic natin, no. Sabi ko si Zubiri, si Hontiveros at yung mga vloggers. No, sama na rin natin si SOJ Rimulya. So unahin po muna natin si Migs Zubiri kasi may suggestion po siya kay Pangulong Bongbong Marcos, no? Sa ulat po ng GMA News Online, Zubiri, Marcos must crack up wit on his cabinet, replace non-performing officials. Naku, tibay naman ng English na naman itong title na to. Must crack whip. Yun daw. Kailangan daw yung whip, yung pamalo mo, mapunit o maputol. Ang tindi nun. Nakaranas na kayo nun mga kababayan. No, nung panahon namin, wala pa yung mga child abuse law. Tatay ko, hindi nga sinturon eh. Kung ano po yung madampot na pamalo, yun ang ipapala ko sa'yo. Minsan nga yan, napuputol, lalo na pag yung patpat, no, nakakuha. Pak, putol. Pukuha na naman yung pak, putol. No, ganun po yung mga naranasan namin noon. No, pero so far, we grew up being, yung sabihin nyo may paggalang, hindi po takot eh. Hindi takot. Hindi naman sa hindi ako takot, kundi gumagalang po tayo. Rumirespeto po sa matatanda. No, ganun po talaga, no, mga panahon namin. Lalo na nung 80s, no, hindi pa yata nabubuo yung child abuse law doon sa ating bansa. Kaya pati nga teachers nananakit eh. Nananampal, namimingot, namamalo. O, yung mga nakaranas po, nakaka-relate niyan, no? Doon po sa aming lugar. Ganun po talaga. Siyempre, nandun pa rin yung, alam nyo na yung Spaniard mentality. Lolo't lola ko, very stricto. Bawal kang makisawsaw sa usapan na matatanda. Pag hindi ka gumalang, isa-isa dyan, ay nako, pag alis ng mga kausap nila, nako, bastos ka. Yun lang po. At least natuto naman tayo, naging disiplinado tayo. At ang sabi pa ni Zubiri, palitan yung mga non-performing officials. If you can remember this, no, kung matatandaan nyo, sinabi natin yan sa mga previous videos natin. Na sinabi rin ni Enrile na marami sa mga advisors ng Pangulo ang non-performing. Nandyan lang sila hindi para sa interes ng bayan, para sa kanilang interes. O yan, nahuhuli na rin ni Zubiri. O, paluin mo daw kung sino man o kaya tanggalin mo yung non-performing. O, ito ang sabi niya. President Ferdinand Bongbong Marcos should crack the whip on his cabinet and replace around 3 or 4 non-performing officials. Ayun po ang sabi ni Senate President Miguel Zubiri. The Senate chief used the remark after the approval rating of the president dropped in the third quarter of 2023 to 65% in September from 84% in June. Oh, ang laki naman ng binawas niya, 19%. Wow, based on Pulse Asia survey.
Suggestion ko sa ating Pangulo, crack the whip on his cabinet, lalo na yung poorly performing members of the cabinet na imbis na tumulong ay lalong napeperwisyo ang ating Pangulo. If the problem is inflation, then look at agencies that are supposed to track and trace why they're overpricing. Ay, may pinatutungkulan. Sino po bang mga ahensya yan? No? Look at agencies that are supposed to trace and track why there's overpricing. Sinong ahensya yan? DTI. Balita ko yung daw secretary niyan, malimit mang ibang bansa eh. Totoo ba yun? Bali-balita lang po. We're not accusing. Bakit nagkakaroon ng hoarding? Bakit walang nahuhuli hoarders? Bakit walang napapagalitan na price manipulators on the market side? Oh, baka hindi lang DTI. Isalin nyo na siguro ang BOC. Isalin nyo na ang DA. Siya ang secretary doon. Sabi naman, aminado naman ang Pangulo dyan. Sabi niya, sa DA, maraming implantang mga tauhan ng kartel. Inaamin niya yun. Kaya nga, dapat Pangulo, manghingi ka rin ng intelligence pa ng DA. Para mahuli mo sila. Nagsisimula na nga ang Pangulo. Galit siya eh. Diba? Subiri did not mention specific agencies or cabinet secretaries, but for him, there are roughly 3 or 4 department heads that should be replaced. Pasensya na po, may tumatawag yung pala, spam risk. Nang siopaw mga telemarketers. Nistorbo ako sa pagbablog ko. Pasensya na po. Ito pa. These are the questions that the President can ask his cabinet, and if they not performing up to par with the President's standards, I think they should be replaced with due respect without naming names. Ay nako, wala ka, subiri kay kay Padilla. Wala. Kumbaga sa wagdo ka, wagdo. Name names, di ba? Pangalanan para po aming mabira, ma-call out dito. Kung meron kang matinding ebidensya, call them out, hindi yung tulad nito. Pinapaano mo lang kami, ano ba to? Showbiz chika na lang. Buti pa yung mga ganun eh. Buti pa si Tita Christy Permin, hindi ko po siya tita, pero paggalang po, Madam Christy Permin, no? Bilib pa ako kay Christy Permin eh, kaysa sa'yo eh. Si Christy Permin, nagpapangalan eh. Ikaw, anak ng siopaw, ano ka ba? Bagong showbiz, Hindi pwede kasi kay Christy Permin. Showbiz, now na! Di ba? Pinanonood ko din po yun eh. Lalo na yung komedyanting Wendell doon, tuwan-tuwa ako doon. Di ba? Kailangan din nating tumawa para ma-stretch yung ating mga vocal, facial. Hindi mo na kailangan gumamit ng gluta para bumata. Tama ba? Di ba? Subiri naman. Wag mo na kaming bitinin. Ito, inuhulaan ko. DTI or BOC o DA o siyempre yung mga tao will think of speculation. Diyos mio, subiri. Matapang ka naman. Bakit gayahin mo si Robin? Kailangan matapang. Huwag kang tumuntong sa kalabaw. Di ba siya? Kung tayo'y nakatungtong, siya'y nakapatong sa kalabaw. Iba po yung nakapatong sa nakatungtong. Mas matindi nakapatong. Sarap-sarap yun, di ba? Nakapatong kang... tayo nakaganon, tungtong lang tayo. Di ba? Subiri naman. Huwag mo na kaming bitinin. Bitin na ko. Wow! Gary B. Di ba? Nang siopaw. Kala ko may makikita akong pangalan dito. Wala naman pala. Di ba? Anak ng siopaw. Ano mo naman yan, subiri? Di ba? Kakaasar ka naman. Wala ka naman palang pinangalanan dito. Tapos kasi naaasar siya. Bumagsak yung rating ng Pangulo. Iris what it is. No, iris what it is. Sa akin, iris what it is just a number. Makikita nyo naman yan. And how many respondents took the survey? 1,500? 2,500? Is that the majority sentiment of the Filipino people? Even though those numbers help where you at, but that's not the reality of it. A small number of respondents or yung sinasabi nyong population sa survey,
Magmamatter ba yun sa ginagawa ng Pangulo? Tingnan nyo. Yung iba dyan, probably, paglaruan natin tong survey na to. Di ba? Ako, ginagawa ko rin minsan yan. Pag galit ka doon, sa yung sinosurvey, I'll give you a failing grade. Di ba? I'll give you 1 instead of 5. Right? O kaya sasabihin, how do you like this video ni Tokis? Di ba sabihin nyo, I don't like it. Hindi na i-recommend din ni YouTube kasi galit kayo sa akin dahil kinontent ko si Sarah. Ganun lang yon. Di ba? You are not very objective sa mga ganun. Parang ako din minsan, no, sa mga survey dito, yung kunwari may binili ako tapos papadalan ako anong take mo? Survey nga. Sige, bigyan na lang kita ng ng mababa. Di ba? Ganun gagaguhin mo. Lalo na pag yung na-survey ay may galit kay Pangulong Bongbong, they will fail him. Di ba? Ikaw naman, no? Susmiyo naman. Wag ito ang dahilan. No, wag ito ang dahilan mo sa draft lang ng survey ng Pangulo. That's irrational. Sa akin lang, ha? I know your intention. No? Alam ko magandang intention ni Mig Zubiri, but don't use this. This is not the only thing to replace this non-performing. Don't use that survey to replace them. If they're not really non-performing, replace them right away. Kick them out. Yun yan. If they're not doing their job properly, or they're just kuya-kuya-kuy there in their seat, reading their newspaper while sipping their coffee and then having a Yossi break, then that's it. Kick them out. Don't use this particular survey. This is because it's just a number. Like sinasabi natin, age is just a number. It doesn't pertain to your capability to do your job. Even the president is not mindful of the numbers. He's shrug it off. Ang tawag doon? Kasi napapa-English ako kay Zubiri. Yung kibit-balikat lang ang Pangulo dyan. Pero tinitignan niya pa rin yan because there are more jobs to do, there are more work to do than to dwell on this particular survey numbers. Mind you, 31 million ang bumoto sa Pangulo. Ilan lang ang sinorvey? The maximum is 5,000. What does it tell you? Hindi nga kumagat ng 0.01%. Baka 0.0001%. Right? Hindi naman sa inaano ko yung mga non-performing. I hate those. No, if you're not doing job properly and you're given an ample time to do better but you did not do it, there's no improvement, then that's the time you better resign or kick you out. Di ba? Gagamitin mo lang itong nagpapa-apekto kayo dito sa survey. Talagang maghahanap ka ng mabiblame dito. Di po ba? Base dun sa numbers, meron ding maganda. Pero you're just looking at the numbers, no, 19% drop. Who cares? Di ba? But does the numbers show the actual job that the president is doing? Di po ba? Kung yan ang panuntunan natin, replace na lang tayo ng replace. Replace na lang tayo ng replace. Huwag kang papekto dyan sa numero. Just keep doing your job. Di ba? Until the people say enough is enough. Taong bayan ang magdidesisyon and they decided to put Marcos in there. They decided to put Duterte in there. They decided to put you there. They decided to put yung mga congressman except those 3 idiots. Di po ba? Do your job. Do your freaking job. At kayo naman dyan mga non-performing officials tulad ng sinabi ni Enrile, baka naman lami-lami na kayo. Baka naman gusto nyo mag-share. Umalis na kayo dyan. Mga visit kayo. Mga hindot kayo. Personal interest. Pero, hindi naman pala interest ng bayan. Mga hinayupak, di ba? Ayun lang po yung take ko. Yun lang pala yung dahilan niya. Numbers lang, bumagsak. Ang Pangulo nga, hindi nga alintana yan. Just keep doing your job until the majority of people are not satisfied with you. Then, doon ka na mabahala. Because people are finding out that you're not really doing your job, you're inefficient, you're not capable of doing your job. So far, wala po Do the survey now. Payag ka ba? Maging presidente pa rin si Pangulo hanggang ngayon? Ganon. Survey nyo. O whatever survey questions you want. Di po ba?
mga kababayan. Ay, sus mayo. Akin, yun lang po yung take ko. Sa akin sabi nga nila action, action. Oh. Yung parang ano ka lang dyan, gusto mong magkatrabaho, pero wala ka namang ginagawa, nakatambay ka lang sa bahay mo, di ba? Paano ka magkatrabaho? Hindi ho, may trabaho ako, sitting. Aray ko po. Baka mabato ka mo kaagad. Eto naman, punta naman tayo dito ulit. Kay Zubiri pa rin to, pero background lang tayo. Ayan po, sa ulat ng GMA News Online. September 18 pa ito. Inano ko lang, sinave ko lang kasi alam ko mayroong sasagot dito. Inaantay ko lang po yung rebuttal. Ayan na, dumating na nga yung pagkakataon. Bayan muna, Pimentel, file petition versus Maharlika Investment Fund. Natatandaan nyo tong Maharlika Investment Fund, di ba batas na ito? Pero si Pimentel, ayaw na ayaw niya yan. Disagree siya kasi magiging very rash, minadali, no? Against the Constitution, at yung mga pera baka kurakutin, no? Mawawala ang pera. Ayan po ang sabi. No, bayan muna. Alam niyo na kung sino tong mga hinayupak na ito. Ito yung mga walang nagawa sa bayan natin, kundi ang ngumaungaw gumawa ng ganyan. Tingnan niyo po yung mga nasa larawan na yan, no? Tingnan niyo, they have a lot of time in their hand. Ibig po sabihin yan, itong mga nagaganyan na placards, no? Wala pa silang trabaho. They have a lot of time in hand. Di ba? Pag sinabihan ka gano'n, you have a lot of time in your hand. Hindi po compliment yun. Ibig sabihin, you're not busy at all. May trabaho ka nga, pero kung ano-anong ginagawa mo, nagpo-Pokemon ka dyan, nagchat-chat ka dyan, meaning hindi ka busy. Wala kang ginagawa. Yan, tulad ng mga nakaganyang placards, yung mga aktivista, they have too much time in their hand. Di ba, Hattori? Tama tayo, di ba? Ito po. A petition has been filed asking the Supreme Court to declare the MIF of 2023 as unconstitutional and void. In a 56-page petition for sanctuary and prohibition, the petitioners Bayan Muna, Chairman Nery Colmenares, tinan nyo yan and former Representative Isagani Sarate, blah blah blah, Kiko Pimentel III, challenged the constitutionality of the MIF on 3 grounds. Violation and of economic viability. Violation daw ng economic viability, which they said is among the limitations imposed by the Constitution to ensure that government haphazardly relinquish its government functions without basis. Oh my God, hindi na lang tinagalog. The petitioners stressed that the Treasurer of the Philippines submitted a 3-page business proposal for the MIF in an attempt to comply with the test of economic viability. The proposal said the IMF may generate a return of equity of around 6.51% to 10.78%. Okay. Although it is true that the business proposal of the Maharlika Investment Corporation reflected promising estimated returns for the next 10 years, the computation on which the estimated returns were based was not even provided in order for Congress and also the public to study and review such basic. Ba't kami ang magre-review? May alam ba kami dyan? Bakit idadamay nyo pa ang public? Kayo talaga, Kayo lang, Congress. Hindi kami. Ang gusto namin is result. Di po ba? Ito pa daw po. Violation of BSP independence. The petitioner said the MIF also violates the independence of the Bangko Sentral ng Pilipinas under Section 20, Article 12 of 1987 Kurakong. Ayun, Kurakong. Kurikong Constitution. Ayan. Di po ba? Next is violation of 3 readings. Hindi daw po dumaan sa 3 readings na magkakaibang araw. Minadali. Ayan po yung kanilang mga contentions. Now, recent. Punta na tayo ng recent. Almost a month. No? Sabi ni Mig Zubiri, bring it on! Yan! 11 lang. Sorry naman sa mga umiidolo doon sa kabila. Dabarkads po tayo. Dabarkads. Ayaw po natin doon sa santong kabayo. Na mukhang kabayo. 11.
Leven Leng. Bring it on! Mig Zubiri stands by Maharlika Fund law amid Supreme Court challenge. Lalabanan ni Mig Zubiri. Maganda yan, di ba? Di ba magkaaway naman tong dalawa na to, si Pimentel sa si Zubiri, remember? Yung nag-resign siya bilang senador kasi gawa daw ng, alam nyo na, yung accusation of cheating. Yun, di ba? May matapang, pero nangyari doon kanina. Yung sinabi natin, pangalanan mo! The Senate is ready to defend before the Supreme Court the legislation creating the Maharlika Investment Fund. Yun po ang sabi ni Senate President Zubiri. We welcome the Supreme Court's order for the executive and legislative to file their comment to the petition. It is part of the judicial process. Correct naman. Tama naman yan. I have already instructed the Senate Secretary to coordinate with the Office of the Solicitor General with regard to the preparation and filing of the comment, and we are ready to answer any questions and issues concerning the IMF Act of 2023. Zubiri defended the Senate's passage of the bill amid criticisms from the petitioners that senators amended the bill after the third and final reading. Ayan po. I stand by my assertion that the Maharlika Investment Fund Act went through the proper legislative process and will therefore withstand judicial scrutiny and be upheld as constitutional. Yan ang matapang. Ganyan. Pero pangalanan mo pa rin yun. Isinisingit talaga no? Oy, Senate President, sige na. Pangalanan mo na kung sino yun. Ako, haka-haka na lang sabi ng Pangulo, refrain. Talkies, refrain from speculation. Kasalanan po ni Zubiri. Ayaw pangalanan. Di ba? Ultimately, this is for the Supreme Court to decide and we will respect the outcome whatever it may be. Correct. Tama naman. Igalang po ang ating mga hurado, ang desisyon nila. Okay, yan po, no? So, hopefully, kaabang-abang po ito. Pero ako po, nais ko po magkaroon niyang Maharlika Investment Bank. I-try natin. Ngayon, kung may nangurakot, di alam nyo na. Sabi nga nila, heads must roll. Bahala na kayo kung literal o hindi. Di ba? Ayan ang mahilig nilang sabihin dyan sa lalo na sa Senado. Heads must roll. So, pan ngayon, wala pa rin. Whether literal o hindi, wala pa rin. Di ba? Ito po. Ito na. Ito na yung masasabi nating affirmative. Confirm na itong tatlong bulagers na ito ay napangalanan na. Diyan po, sa Filipino Star ngayon, tatlong bulagers, ay mali. Hindi pala bulagers. Tatlong vloggers kakasuhan dahil sa panayam kay Bantag. Ito isiningit lang natin to, ang tinapik nga natin si Hitad di ba? Tawang-tawa kasi ako kay Hitad Kaya yun. Ayun dapat, ayoko sabihin. Mayayari tayo, no? Planong sampahan ng kasong contempt ng Department of Justice ang tatlong bulagers dahil sa pagpapalabas nila sa social media ng panayam nila sa takas. Itong magandang Tagalog. Talagang brutal. Sa takas sa batas na si Gerald Bantag, di ba? Ayos itong Filipino Star. Kaugnay ng kasong murder sa veteranong broadcast na si Percy Lapid, sumalangit na wang kaluluwa, no? Siya po ay na-interview ng mga ilang vloggers at ngayon po ay aming pinaghahandaan ng complaint ang mga vloggers na nag-interview sa kanya for contempt of court, sabi ni SOJ Rimulya. Ito na. Pinatutungkulan ni Rimulya ang mga vloggers na sina Banat Bay, yes! Coach Oli, yes! We have the winner! Boss Dada, oh, another winner! The three of them are, we are the champions of vloggers. Oy, alam nyo, sa totoo lang. No, mamaya. Na inihatlala sa YouTube ang panayam nila kay Bantag, 2 linggo na ang nakakalipas. Ay, pasok nga kayo. Ang tagal nang may warrant of arrest yung si Bantag, bakit nung last 2 weeks nag-interview pa kayo? Ayun. Bawal nga yun. Bawal po iyan dahil iyan po ay mga taong hinahanap ng batas
na hindi dapat binibigyan ng ganyang salita na ito po ay pambabasto sa korte, sa proseso ng batas. O ayan, kung mali man po itong sinasabi ni Remulla, kailangan abogado din kayo. Abogado to di ba? Nitong nakaraang Marso nang sampahan ng DOJ sa korte sina Bantag at kaniyang kanang kamay na si Zulueta ng kasong murder. Okay? Samantala, itinanggi ng DOJ na nagpapabaya sila sa kaso at sinabi na handa silang magbigay ng reward money para sa sinumang makapagtuturo sa kinaroonan ni Bantag upang tuluyan na silang madakip. So, itong sinasabi ng karamihan, pati mga ating mga followers, na kaya ginawa nung 3 vloggers yan, for the views. Money, money, money. Give me money. In this rich man's world. Tingnan nyo na lang yung lifestyle nung 3 na yan. Lalo na yata tong si Banat Bay, the winner. Coach Oli, the winner. Di ba yung Coach Oli, tinapik pa nung nandyan sa LA na si Miss Brown, di ba? Yan. Sige. Ngayon, ano po ang parusa pag ikaw ay napatunayan sa contempt of court? Mayroong multa or pagkakakulong. Depende na po yun sa magiging desisyon ng ating korte. So, kayo po, ano pong pinapangarap nyo? What are you wishing for these 3 guys? Are you wishing both? Knowing, itong 3 na ito, na itong 3 vloggers na ito, para sumikat sila, sikat naman na sila, hindi lang po sa kanilang kasikatan na alam nyo na, kung saan din sila sumisikat. Yung expose nga ni Miss Brown dito sa LA, nakita nyo naman, Nakita nyo yung mga pasyowi-showy nila ng kanilang mga kasangkapan. Paano po silang mga vloggers? Mabuti nga sa inyo. Sana nga ituloy ito ni DOJ. Sampahan nyo po para magkaalaman. Pero kukuha ng mga abogado yan. Sino magpa-finance dyan? Tatanong lang! Yung mga vloggers na mga fans. Magpa-fundraising drive. Wala kaming pang ganito. Wala kaming pang piyansa. Ayun na. Kunwari lang na ganong mga player for dramatics. And the money is pouring in. Money is raining. Yes! Nakapang-uto na naman ang mga vloggers. Diba? Ano bang mga kanta doon sa mga ano ba? Orange is the new black? Ganun ba gusto nyo makita mga kababayan sa 3 vloggers na ito? Pinangalanan po hindi po ako ang nagpangalan. Yung Filipino Star ngayon silang nagulat. Banat Bay, Coach Oli, and Dada. Sino yung Dada? Di ba lala yun Di ba? Ano bang magandang kanta sa mga yan? The winner takes it all. Kayong 3. Di ba? Iiyak. Tapos bigla na lang may magpapalipad. Super chat. Ay, nako. Pag ito po nahatulan ng guilty, sana makita ng YouTube, na sila po ay mga guilty. Tanggalin ng kanilang mga channel para hindi na makapang vloggers pa. Para wala na pong madenggoy na tulad ni Miss Brown. Di po ba mga kababayan? At yung iba pa ng mga bulag talaga, Ayan. Ano pa mo? Kasi tayo mga kababayan. Mayroon magdadrama dyan. Magpapatugtog ng MMK. Yung mga malulungkot na awitin. Biglang makita mo may namumula na sa super chat or super thanks. Super sticker. Ako nga, hiyang-hiya sa inyo mga kababayan pag nagpapa-super chat kayo dyan kaya yung mga nagpapa-member, hiyang-hiya po ako. Pero salamat po kay Daddy Chris. Sana Daddy Chris, kino-call out na kita. Sana Daddy Chris, pag umulan dyan sa lugar mo, lumabas ka. Maulanan ka sana para dumami kayo. Spread the love. Di ba? Ganun po. Tama na nga yan sa 3 vloggers na yan. Sana lang po matuloy ang kaso at ma-found guilty sila. Yun na lang po ang panalangin ko. Sana po, Lord, katigan nyo po ang aking panalangin. Matuloy ang kaso at ma-found guilty itong 3 na ito.
para po merong hustisya doon sa mga iba na nagpapatunay ng mga vloggers itong mga ito. No? Yun po yung panalangin ko. Sabi nyo na, oh, you're wishing ill will naman. Panalangin naman yun na matuloy yung kaso at mahutulan ng guilty. Yun po yung gusto ko. Oh, bakit? Aggrieved party ka ba? Nakikisimpatya ako sa mga aggrieved parties. Kakampi po ako nung mga binulagers itong mga to. Oh, di ba? Manalangin po tayo, ipagnobina po natin ang ating kahilingan sa Diyos. Na sana po ituloy po ni SOJ Rimulya na makasuhan itong 3 bulagers na ito. Wag po sana silang yung ituloy ng ituloy. Go for the gold, Secretary Rimulya. Go for the gold. Ituloy mo ang kaso sa 3 na yan. Di ba? Pag yan, na-media yan mga kababayan, na ipakita yung ganon, yung sa korte. Tuwang-tuwa ko. At least, di ba? Siyempre, titirahin naman ako ng mga vloggers nilang mga fans. Who cares? Sabi nga, di ba, nung si Hitad, who cares? Wala akong pakialam. O di ba, sa dami ng mga binulagers nila, tapos sila pa ang nagmamalaki. Panoorin nyo yung video ni Miss Brown. Tagalogin nyo na lang po yung Miss Brown. Alam nyo na yung tinutukoy ko. Di ba? Ano ba Tagalog ng brown? O di ba? Hindi naman itim. Maitim ako . Ano ba kulay ninyo? Pag puti kayo, hindi kayo brown. Ito na po kay Hontiveros. Daldal tayo ng daldal dito. Ano tayo ng daldal dito. Ito na yung favorite ninyo, si Flair for Dramatics, isang actress na naging senador. Actually, 5 na sila dyan sa Senado ng mga aktor. Si Robin na payaso, si Jinggoy, si Lito Lapid, si Ramon Revilla Jr. at si Hontiveros. Yan po sila. Mga aktor na naging senador. Ayan na nangyari. Ano nangyari sa... isama nyo pala si Rapi Tulfo. Ayan, yari ka Tulfo. Ha? Yari ka Tulfo, yari ka. No? Ito po. Papansin, pero di maaresto. Hontiveros Islam's Bantag's interview with bloggers. Ayan. Senator Risa Hontiveros found it ironic that 3 bloggers were able to interview former Bureau of Correction Chief Bantag, who's wanted by authorities. Hontiveros attended the event keeping the flame of freedom alive. Ano na naman ito? Yung kay Percy Lapid, held at the University of the Philippines. Ayan. The opposition senator was asked for her reaction about the 3 bloggers interviewed by Banatbay with Bantag. Pinangalanan ulit. Banatbay, sana Magelte. Whose face was hidden during the interview. Despite the suspended general spending arrest for murder. Imagine, kung yung mga social media netizens nagkaroon ng access sa primary suspect sa sensational na pagpatay kay Percy, bakit hindi magka-access ang law enforcement authorities para iharap siya sa hustisya? You can see the irony in that. Pinariringgan niya si Justice Rimulya. No? Na ibig sabihin, kung itong 3 vloggers na ito may access kay Bantag, bakit yung ating Chief Justice, ang mga kapulisan, NBI, authorities, hindi mahanap si Bantag? Ganun pala yun. Teka lang, mga kaswit, mga kaswit tuloy. Napupunta tayo doon sa isa kong vlog, no? Mga kababayan, pinatutungkulon niya dito, si Rimulya. Rimulya, binabanatan ka ni Hontiveros, kaya pala, papansin, pero di maaresto. Sino ba nagpapapansin? Di ba? Nagre-react lang naman sila doon. Buti sana kung walang mitigating circumstances, yun ang papansin. Tulad mo, ikaw papansin. Bakit ka nandyan? Di ba? Ang papansin, ulitin ko yung wala namang nagaganap, walang dapat ganapin, pero ikaw umentra doon, yun ang papansin. Kaya nagbigay ng komento si SOJ kasi itong 3 vloggers na ito, in-interview nila yung wanted criminal. So what? Kung hindi nilang mahuli si Bantag, may access ito, dapat nga kasuhan pa ng iba to, hindi lang contempt of court Pwede pa pong kasuhan itong 3 vloggers na ito ng accessory. Accessory sila. Kung alam nila kung nasaan si Bantag, ba't din nila sinabi?
sa otoridad. Di ba? May kakayahan pala kayong ma-interview si Bantag, meron kayong information about him, meron kayong phone number. Oh, bakit hindi na lang sila nakipagtulungan sa authorities, itong tatlong vloggers na ito? So therefore, pwede pa silang kasuhan ng accessory to the crime. Kasi may access sila kay Bantag eh. O, bakit hindi nila ibinigay sa otoridad yan? Naghinahanap ng otoridad si Bantag. Tapos itong si Hontiveros, minamalign pa. Anong show pa oh? You can see the irony in that? Really? Para lang maapis mo tong mga kamag-anak ni Ginoong Percy Lapid, sumalangit nawa ang kaluluwa. No? Sasabihin mo, imamalign mo ang gobyerno? Do you think they're not doing their best to find these culprits? Eh di bigyan nyo sila ng intelligence pan. Itetanggalin nyo nga eh. Di ba? Anak naman ng siopaw. Dapat kang ako kay Jesus Rimulya, hindi lang contempt of court, accessory pang ikaso nyo dyan sa tatlong vloggers na yan para madala. Etong si Hontiveros, alam nyo naman yan, sausaw lang yan. Dinadaan po sa tamang proseso para hindi mapupulaan sa korte ng siopa oh. Jesus Rimulya, wala ka naman palang ginagawa eh, papansin ka lang. Hindi mo daw maaresto si Tebes, si Bantag, wala kang silbi Rimulya. Baka ikaw yung sinasabi diyan na walang ginagawa ng performing. O ayan oh, pinagsasabihan ka ni Hontiveros, papansin. You see the irony of that? Dinaig ka pa ng tatlong vloggers. Sila may access kay Bantag, ikaw wala ka man lang impormasyon kung nasaan si Bantag. Nakakahiya ka daw, Rimulya, ano gagawin mo dyan? O, pinariringgang ka, o, ay, nakakahiya. Ay, nako Rimulya, ano na, di ba? Magaling, mas magaling pa pala yung tatlong vloggers. Di ba? Kaya, ang insinuation, magaling ang vloggers, kaya ang ginawa mo na lang, iko-contempt mo na lang sila. Dahil hindi mo makita si Bantag, ang babalingan mo, yung tatlong vloggers. Ayan po ang gustong sabihin ni Hontiveros. Ayun, ganun po, no? Kaya Rimulya, manghingi ka ng intelligence pan dyan sa Kongreso. Para malaman mo na kung nasaan dyan si Bantag. O, ibig sabihin, mahina ang ahensya mo. Mahina ang NBI, kukuya-kuyakoy. Mahina ang mga pulis mo. Oy, Abalos, wala kayong kwenta. Yan ang ano ni Hontiveros. Hindi nyo mahuli si Bantag. Daig pa kayo ng vloggers. Na si Banat Bay, si Coach Oli, at yung Dada. Yon. So, ang magaling, yung tatlo. O, di ba? Magaling eh. Ngayon, galingan nyo rin sa depensa nyo pag kayo ay kinasuhan na. O, sana naman po matuloy ang kaso, O Lord. Diba? Uy, masama yung ginagawa mo, Tokis. I'm not wishing them ill will. Pinagdadasal ko po ang SOJ na matuloy ang kaso at ang korte na makapag-decide ng tama. Pero sa akin po, sana lang po, para po magkaroon ng hustisya, yung mga binulagers ng tatlong ito, sana po ay ma-found guilty sila. O, yun po yung panalangin ko. O, di po ba? Nasa panig po ako nung mga dependent. O, friend ko po yung iba doon na binulagers. O, maski na ako din, noong di pa ako vloggers, na bulagers po ako ng mga yan. Lalo na yung si Banat Bay. O, super chat din. O, di ba? Yung pala tanga-tanga. Tanga siya, natanga din ako, di ba? Kaya nananalangin po ako, sana Lord, dinggin nyo po ang panalangin ng si Tokis. O, masama ba manalangin sa Diyos? Di ba? O, sige nga, ano nyo nga yan? Nananalangin ako. Pinararating ko ang panalangin ko. In Jesus' name, Amen. O, tapos na po yung panalangin ko kasi may Amen. Di ba? So, Tokis, sama ng ugali mo. Paano naman nasabi? Tawa na nga lang ako ng tawa dito. Sabi nyo, maski ganun sila, tao pa rin. Paano naman po yung tulad ko na binulagers nila? O, di ba? Mas kakampihan nyo pa ba yung mga bulagers na yun kaysa sa mga biktima nila, mga bulagers na yan? Tanong nyo pa si Miss Brown, ang dami niyang video, expose doon sa Coach Oli na yan.
Iyon, may ebidensya. O, ay anong ebidensya nung isa? Wala. Hindi nga makaribatal. Sinasabihan pa ng ad hominem. O, tapos babae pa yung tinitira nila doon. O, ano sila? Diba? O, kayo po mga kababayan, no? 3 po yan. Si Subiri, yung Maharlika Pan, si Hontiveros, Nasausawera, Flair for Dramatics, at yung 3 vloggers. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.